Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin siya'y awitan at mapurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. pagpalain ng Panginoon ang araw ng katarungan na nagpapalaganap ng kanyang sinag na nakagagaling. Ang kanyang kapayapaan at pagmamahal ay sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa paghahanda para sa pagsalubong sa Panginoon, sa Eukaristiyang ito, huwag tayong matakot kundi manalig at matapat na magsisi sa ating mga kasalanan. Panginoon, lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataong mamuhay ng lalong mabuti, ngunit malimit kaming nakasasakit sa aming kapwa at sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, nais mong magtamo kami ng aming makakain sa pamamagitan ng tapat na paggawa, ngunit malimit namin itong isinasagawa sa pandaraya o pagsasamantala sa aming kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, tinuruan mo kaming manalig sa iyo sa harap ng mga paghihirap, ngunit malimit naming pinipili ang pagkukunwari. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, inasamba ka't dahil sa Panginoon ang sari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, buktong anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, pagmamagang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilipang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapaira sa tanang sanlibutan,
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin, ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May darating, taglay katarungan natin. Ang hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta at kasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng poong siyang hari. Ang hukom Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. ang hukom ay darating. Umawit, pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Ang hukom ay darating. Panginooy siyang hukom, tanan sa kanya'y lalapit. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Ang hukom ay darating, taglay katarungan natin. Ang hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang tagubiling ibinigay namin sa inyo, huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubiling sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah,
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng telebisyon, ng radyo at ng iba't ibang social media account. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ang pagtatapos ay mayroong dalawang mukha. Una ang masayang mukha. Halimbawa, ang mga estudyante, di ba? Graduation day, di ba? Ano ang tawag sa Tagalog? Pagtatapos. No? Kanina, habang ako'y narito, no? Ako'y nagbibihis, no? Pinag-uusapan nila ang retirement. O yan, may pagtatapos din yan. Bakit? Aba, pag nakapag-retirement, hindi ka na mapapagod pumasok ng trabaho at ikay na doon na sa iyong bahay, no? At ninanamnam mo na lang, no, ang iyong mga napagtrabahuhan. Yan ang isang mukha ng pagtatapos. Subalit, ang pagtatapos ay meron pang isang mukha, no? Ang mukha ng takot. Sapagkat, halimbawa, sinabi sa ating mabuting balita, magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakaroon ng mga sakuna,
magkakaroon ng mga salot. Hindi ba't ito ay nakatatakot? Hindi bagat nung nakaraang buwan lamang inarinig natin na ang Bogo City, Cebu ay niyanig ng 6.9 na lindol? Hindi ba't nakakatakot ito? Yung nakaraang mga bagyo, 2. Si Tino, halos bahain lahat ng parte ng Visayas at Mindanao. Hindi ba yan ay nakakatakot? No? At di ba yung bagyong Uwan, di ba? Sumignal number 5 pa. Sinong hindi matatakot dito? Kaya nga kapag pinag-uusapan natin ng salitang pagtatapos, mayroong takot, mayroong agam-agam, at mayroong lungkot din. Bakit? Hindi ba kapag tayo pinag-uusapan natin ng kamatayan ng isang tao, anong sinasabi natin? No, di ba knock on wood? Ay, kahit hindi mag-knock on wood, kung talagang panahon mo na, wala akong magagawa diyan. Kaya kumisan hindi pinag-uusapan ng katapusan ng mundo eh. Bakit? Sapagkat una, hindi natin maipaliwanag. At kapag hindi natin maipaliwanag, pinagsisidlan tayo ng takot. At dahil pinagsisidlan tayo ng takot at may mawawala, pumapasok ang lungkot. Sa ating mabuting balita ay narinig natin ang mga pananalita ng Panginoong Hesus. Nung sinabi ng mga tao na napakaganda ng templo, anong sabi ng Panginoong Hesus? Balang araw, guguhuyan. At totoo nga naman, sapagkat sa kasaysayan, nasira ang templo ng Jerusalem noong 90 AD bilang babala sa mga Hudyo. Na, sino nagpag-iba nito? Ang mga imperyong Romano. Na para bang sinasabi ng mga imperyong Romano, kapag lumaban uli kayo sa amin, ganito ang mangyayari sa inyo. At nagsalita ang Panginoong Hesus, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng himagsikan. Subalit hindi karaka-raka mangyayari ito. May magsasabing ako ang Mesiyas, ako ang daan. No? Dumating na ang panahon. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Huwag kayong sasama. Bakit? Sapagkat malinaw sa Panginoong Hesus, tanging ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung kailan mangyayari ang pagbabalik niya dito sa ating daigdig. Ay bakit ito, Father, ang ating mga pagbasa ngayon? Sapagkat tayo ay sinasamahan ng inang simbahan na pagnilayan natin ang katapusan. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay ito, lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat ng buhay may katapusan. Walang permanente sa mundong ito. Maaring mawala, maaring mapalitan, maaring magiba. Subalit mangyari man ang lahat ng yan, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Hesus, pagsikapan ninyo na maging malakas, magtiis kayo, harapin nyo yan. Bakit? Sapagkat sa inyong pagtitiis, wika sa ating mabuting balita, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Sapagkat napakahirap niyan. No? Gumugulo na ang kalikasan, madadagdagan pa ng mga tao. Bakit sabi ng Panginoong Hesus, dadating ang panahon, darakpin kayo. Dadating ang panahon, haharap kayo sa mga makapangyarihan. No? Uusigin kayo. At kapag nangyari yan, magkakaroon kayo ng takot. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Huwag kayong mababalisa. Huwag kayong matatakot. Bakit? Sapagkat ako ang magsasalita para sa inyo. Napakaganda ng pagbasa ng unang pagbasa natin ngayong araw na ito mula sa aklat ni Propeta Malakias. Binibigyan tayo ng isang napakagandang larawan na sa pagdating ng Panginoon, ang mga matuwid ay magkakaroon ng kagalingan. Ang mga sugat nila ay gagaling. Magkakaroon sila ng kaligtasan. Subalit ang mga gumagawa ng masama, gumagawa ng hindi maganda,
maliwanag ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Malakiyas, susunugin kayo. No? Yan ay magandang paalaala na merong paghuhukom na darating. Pinapaalalahanan ako ng unang pagbasa, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya kung ang ginagawa ko at ginagawa natin ay tama at mali. Kaya nga ang unang pagbasa ay pagpapaalaala na habang ako at tayo'y buhay pa, aayusin ko na ang buhay ko. No? Naalala ko nung buhay pa si Father Jeff Manlapig, kapag kami nagkikita, sapagkat nung ako ay seminarista pa, kilala na ako ni Father Jeff. At naalala ko nung ako'y seminarista pa, pag ako'y nakikita ni Father Jeff sa Don Bosco sa Parañaque, lagi niya akong sasabihan, umayos ka, Raymond. At kahit nung pari na ako, lagi niya sinasabi, umayos ka. At totoo nga naman. Bakit? Kapag hindi ako humayos, may paghatol na parating. Ang unang pagbasa ay isang wake-up call. Bakit? Huwag ko nang hintayin na ito'y huli na. Kasi kapag yan ay huli na, huli na. Kasi may mga pilosopo magsasabi, hulimat magaling na ihahabol din. Pero ang katotohanan na ito, kapag huli na, huli na. Kahit gaano pa yung kaganda, kagaling, kaayos, kapag yay huli na, huli na. Huwag nating hintayin pa yun. No? Kaya nga hanggat ngayon, tayo'y buhay pa. Bakit? Sapagkat, sabi nga ng ating mga sa umaga, sino Brother Randel, pag Tuesday, every gising is a blessing. Totoo yan. Bakit? Hindi lang yung biyaya ng buhay, kundi binibigyan din tayo ng pagkakataon ng Diyos, ayusin ang buhay ko at ayusin natin ang buhay natin. Blessing yan. No? Kaya nga salamat sa Diyos, buhay tayo ngayon. Bakit? Yung iba hindi na nagising. Yung iba mayroon nangyaring hindi maganda. Kaya gamitin ang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos, hindi lang basta maging biyaya, kundi maging panahon ko rin para may magbago sa aking sarili. Tapos napakaganda ng paalaala ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica na ating kalawang pagbasa. Ito gustong-gusto ko Anong sabi doon? Huwag pakainin ang tamad. Totoo naman di ba? Bakit? Aba, wala ka nang pinaghirapan, kakain ka pa. Aba, bakit ganun ang sinabi ni San Pablo? Sapagkat ang ikalawang pagbasa ay humahamon sa akin at humahamon sa ating lahat, tularan natin si San Pablo. Hindi masusukat ang kasipagan ni San Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi natin masusukat yan. Bakit? Aba, kung saan-saan siya pumunta, di ba? May mga tao na hindi siya tinanggap, di ba? Inusig pa siya, kinulong pa siya. Tumigil ba si San Pablo sa pangangaral? Hindi. Hanggang kamatayan, hanggang pugutan siya ng ulo. Kaya napakagandang paalaala sa akin at sa ating lahat na narito ngayon na yung mga ginagawa ko na mga kabutihan at ginagawa nating kabutihan, ipagpatuloy natin. Panghihinaan tayo ng loob, bakit may mga taong hindi tayo kayang tanggapin. May mga tao na tututsain tayo, aalipustahin tayo. No? At gagawa ng paraan para babagsakin tayo. Pero katulad ni San Pablo, huwag. Bakit? Sapagkat yung kasipagan ni San Pablo ang naging dahilan din upang ang mabuting balita ay maipalaganap sa lahat at yun din ang naging dahilan ng kanyang kaligtasan. At ganun din ako at ganun din tayo. Sa bawat kabutihan na ginagawa ko at ginagawa natin, huwag nating ititigil. Tuloy pa rin. Maging masipag at maging masipag tayo. Bakit? Sapagkat yan ang tutulong sa ating kaligtasan. At sa ating mga mabuting balita, ako at tayo pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus, darating ang mga pag-uusig. Darating ang mga sakuna. Darating ang mga
nakakatakot na bagay-bagay. Subalit sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, magpakatatag kayo. Bakit? Di ba may pangako si Jesus? Ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Hindi mang-iiwan si Jesus. Kaya, ang hamon sa akin at hamon sa ating lahat na narito ngayon, kapag nangyari na ang mga bagay-bagay na binabanggit ng banal na kasulatan, kapag nangyayari na ang mga tanda, tumayo tayo, magdasal tayo. Bakit? Ang daladala niyan ay hindi kaparusahan. Ang daladala niya ay kaligtasan para sa ating lahat. Pagbalik ng Panginoon sa mga makasalanan, yan ay kaparusahan. Subalit tayong nagsusumikap, na gumawa ng mabuti, tama at banal, yan na ang ating kaligtasan. Sinasamahan tayo ng ating liturhiya. Bakit? Patapos na ang kalendaryo ng simbahan. Sa susunod na linggo, ipagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. At pagkatapos ng kapistahan ng Kristong Hari, papasok ng unang linggo ng Adbyento. Sinasamahan ako at sinasamahan tayo na ng simbahan pag nilayan natin ng katapusan. Oo, ang katapusan ay merong mukha ng kalungkutan, takot, agam-agam. So bakit tatandaan din natin, katulad ng graduation, katulad ng retirement, mayroon ding masayang mukha ang pagtatapos, ang katapusan. Bakit? Sapagkat lahat ay nagsimula sa Diyos at lahat ay matatapos sa Diyos. At kung ang lahat ay matatapos sa Diyos, bakit ako matatakot? Kung ako'y gumawa ng masama, matatakot ako. Bakit? May kahatulan, may parusa sa akin. Subalit kung ako ay nagtiyaga na maging mabuti at naging masipag ako sa paggawa nito, tsak yun, may kaligtasang naghihintay sa akin at naghihintay sa ating lahat. Hari nawa sa pagkapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, panalangin ko ito, na bigyan ako at bigyan tayo ng Diyos ng kalakasan at pagsusumikap na pag dumating na ang mga tandang ito, hindi tayo manghina, bagkus lalo tayong maging malakas sa ating pananampalataya sa Diyos. Na pag dumating na ang mga bagay-bagay na tanda na ito, huwag akong matakot. Hindi masamang matakot dahil tayo tao. Subalit huwag akong pangungunahan ng takot. Oo, natakot ako, pero magtiwala ako sa Diyos sapagkat hawak niya ang lahat ng bagay-bagay. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa papalapit na pagtatapos ng taong pangsamba habang tayo'y namumuhay sa masalimuot nating mundo, idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan para sa lahat nating mga mahal sa buhay. Ang ating itutugon, Panginoon, pangalagaan mo kami. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa simbahan sa buong daigdig, na ang ating ina at guro, nawa siya'y maging tanda ng pag-asa at pagkakaisa para sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at kura paroko, nawa patnubayan nila ang bayan ng Diyos sa kanilang pagiging inspirasyon sa kanilang kabanalan, karunungan
at lakas ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, paghandaan nawa nila ang araw ng pagtatapos sa pamamagitan ng paglilingkod ng buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa mga biktima ng terorismo sa lahat ng panig ng mundo, nawa tanggapin sila ng Panginoon sa kanyang kapayapaan at pagkalooban ng kasiyahan at lakas ang kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Panginoong Diyos, payapain mo ang aming mga puso, pagkalooban mo kami ng biyayang maging laging handang tumanggap sa iyo, sa pamamagitan ng tapat at malugod na pagtupad sa aming mga tungkulin. Isinasama namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makaptan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinahimasnang pagkakanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa namang na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Antipona ng pakikinabang. Bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit
Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat. Sarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. San Miguel Arcangel, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, dalangin ninyo. Mahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao, nasa daigdig na ito at nananatili sa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong wagas na kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang kaluluwa, gayon din ng kanilang espiritu, at makapiling sana sila ng iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon May them. they rest in peace. Amen. Patalastas. Ingat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming galing.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.